magandang araw po sa ating lahat. For today's video guys, mayroon tayong electric fan dito sa ating harap. So tutorial tayo guys about sa reading o sa resistance ng ating mga electric fan simula sa number 1, number 2, tsaka number 3. So yun ang topic natin ngayong araw guys. So bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe naman po, tapos paki-hit ng notification bell para updated kayo sa aking mga latest na video. Tsaka paki-like, comment, and share naman po. Maraming salamat. So ngayon guys, proceed tayo sa ating topic. So una-una, kailangan guys meron tayong tinatawag na tester. So kahit anong klaseng tester yun sa guys, analog, digital, o kahit anong iba-ibang mga brand ng ating mga tester guys, basta gumagana, so good yan siya. So sa akin kasi guys, so analog yung ginagamit natin sa ngayon, tsaka medyo may kalumaan na yun, kaya pagpasensyahan nyo na yun mga idol. So ayan, so isip lang natin sa 00. Ayan guys, yung ating gamit ngayon na tester. So ito guys, hanapin natin, mag-proceed tayo sa isa. Ito guys, ito yung pinakadulo ng ating power cord. So dito natin ilalagay yung ating pin ng ating tester or needle na tinatawag. Ayan guys, kung paano nasa sumpa. So ito muna natin. Yan. So yan, naka-position siya. So ito guys. So ito na sinadya ko talagang pinaklas na muna siya para hindi humaba-gano yung video natin guys, dahil kung isama pa natin yung pagbaklas nito medyo mahaba-haba, dahil yung video natin ay tuloy-tuloy ito guys. So ibig sabihin wala siyang cut. So same lang yan guys sa mga nauna kong video, kaya minsan ginagawa ko siya ng part 2 dahil continuous po yung video natin, so wala po yung cut. So yan guys, so proceed tayo. So ito guys, kung paano natin siya malalaman about sa resistance niya. So waitin lang natin siya guys, tsaka kuhanan natin siya ng reading. So ito guys yung pinaka switch natin, tapos ito yung tester natin sa pinakadulo natin. So i-on lang natin siya guys, so di kaya sa selector natin siya sa switch number 1. So ayan guys, pumunta na siya. So nasa 200 ohms, sorry. So lagay natin siya guys sa 200 ohms. Pagpasensyahan nyo na dahil karton lang yung gamit ko sa ngayon. So ayan, so ilagay natin guys number 1. Bitawan muna natin to. Number 1. So pagpalagay natin 200 ohms. So basta hindi yan siya nagkakalay 190 or 200, pwede naman, o 220. Yan guys, proceed tayo guys sa number 2. Ang number 2 natin ay, so ayan, 220 ohms yung number 2 natin. Lalagay natin number 2 ay 220 ohms. So yun ang reading natin guys sa ating number 2. Tapos guys, yung number 3 naman, ayan, so 185. Pakita natin. Yan guys. Yan. Yung number 1 natin is 200 ohms. Tapos yung number 2 natin is 220 ohms. Tapos yung number 3 ay 185 ohms. So punain niyo siya guys. Yung number 3 ay bumaba siya, yung pinaka resistance niya. So normal lang siya guys. Yan talaga ang number 3 position ng ating switch sa mga electric fan natin. So kung minsan guys nagto-trouble tayo, lalo sa mga baguhan na nag-umpisa pa lang, minsan nagkakapalit-palit ito, yung 1 tsaka 3. So pagpalitin lang din natin guys, wala naman siyang problema. So yan lang siya guys, mga resistance sa ating mga electric fan. So ito guys, good ito guys na electric fan. So
sinadya ko lang talagang ginawan siya ng tutorial para makatulong naman tayo guys sa ating ibang mga master dyan o sa gustong matuto about sa paggawa ng electric fan. So I hope guys na may natutunan kayo sa aking video tutorials ngayon na ginawa, lalo na sa mga baguhan. At saka shoutout dyan sa ating mga master na magagaling gumawa ng mga electric fan. So magandang hapon dyan sa inyo mga master. So yan lang guys, hanggang sa muli. Thanks for watching. God bless all.